So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw magre-review tayo ng BMS. Kung gusto niyo makatipid, panoorin yung video natin kasi yung BMS na gamit natin ngayon ay low budget lang, para sa mga low budget. Meron tayo dito 24 volts or 8S 100 ampere at isang 4S 12 volts 100 ampere. So magandang klase siyang BMS kahit mumurahin mga idol. Kita nyo naman yung plate. Yan o, makapal. Aluminum yung gamit niya talaga sa likod. Tapos sa harap niya yung kanyang printed circuit board. Ganon din dito sa 24 volts. So mamaya bubuksan natin at i-compare natin yung laman at yung mga MOSFET na ginamit kung magkaparehas ba. At kung may mga nabawas ba dito at may nadagdag ba dito. So mamaya sasabihin ko rin bakit dalawa yung 24 volts ko. 24 volts din to 100 ampere. So bago lahat, pakita ko muna yung ating active balancer para makita nyo. Ito yung para sa 12 volts. Yan. 5 lang yung wire. Pagdating naman sa pagdating naman sa 24 volts, so yan. Itabi muna natin tong isang peraso kasi magkaparehas lang naman ito at ito. Yan, parehas lang naman yung 8S 24 volts. So meron na siyang bolt na kasama, screw. Then yung kabila ito, ayan. So may wire din siya kasama ito. So tinanggal ko na, binuksan ko na para mabilis tayo. Ito yung sa 8S at ito yung sa 4S. So check natin, meron na siyang thermostat dito para sa kanyang init. Ilalagay nyo ito sa battery para mag-off yung BMS nyo kapag mainit yung battery. Yan, lagay nyo sa gitna ng battery. Ganon din dito sa 12 volts. At ang presyo pala na to, ang normal price niya is 1,100. Ito naman ay nasa 900 plus. Ito ay nasa 1,100. So pag may voucher ka, mas maliles pa Nakuha ko lang tong 24 volts ng 900 plus Tapos ito ay nasa 800 plus. Yan. So buksan natin, tignan natin yung ginamit na MOSFET. Kuha muna tayo ng pambukas. Unahin natin tong 24 volts. Buksan natin. Tabi muna natin to. Okay, natanggal na natin lahat ng screw ng 12 volts at 24 volts. So tignan muna natin ulitin natin. Smooth yung kanyang pinaka board, aluminum, ayan ganyan siya kakapal, aluminum talaga. Pati meron din siyang aluminum plate dito sa taas, pinaka heatsink nya. So ganon din sa 12 volts parehas na parehas. Buksan na natin, tanggal na natin yung pinaka tornilyo. Yun. Okay, meron siya dito hindi ko alam kung anong tawag dito pero ito ay nagta-transfer ng heat papunta dito sa pinaka heatsink. Parang foam silicone, parang silicone compound na rin. Nakalimutan kong tawag sa ganitong klaseng pang transfer ng heat. Yan, hindi siya parang foam lang siya hindi siya silicone. Yan. Pang transfer siya ng heat dito sa heatsink para sa ating mga MOSFET. So ito yung 24 volts, tandaan natin. So yan, may tanda naman tayo sa 24 volts. 9 lahat yung sa 24 volts. At ito naman yung sa 12 volts. Tingnan natin. Yan konti lang maiksi yung kanyang terminal. Buksan natin. Ayun, natanggal na natin. Yung isa, naiwan yung isang pandikit ay pang transfer ng heat. So tingnan natin kung anong pinagkaiba nila. Ayan yung sa 12 volts at 24 volts. Bago natin tignan pala kung anong pinagkaiba, ayan yung pinaka terminal niya. Ang ganda, dikit na dikit yung pinaka metal dito sa kanyang board. Then meron pa siyang flat bar ba tawag dyan, para kumapalalo, hindi masunog basta basta yung board.
para kayanin niya yung 100 ampere na handle. Para ma-handle niya yung 100 ampere. Ayan o. Makapal din eh o. Bukod dito sa pinaka-board niya. Aluminum. Yan. Tapos dito na yung pinaka-printed circuit niya sa top. Pero yung likod, aluminum talaga. Kitang-kita nyo sa gilid. Ayan o. Makapal. So, dito ganun din. Mura lang yung BMS na to compare sa mga ibang BMS. Same lang naman yung MOSFET na ginamit dito. So, mas mahal lang talaga sa iba. Pero same lang sila pagdating sa MOSFET na ginamit. Ngayon, sa Smart BMS, so mas mahal talaga Smart BMS. Pero hindi ko kailangan kasi ng Smart BMS. So, magma-manual monitor lang ako. At saka yung MPPT na gagamitin ko at wattmeter, siguro Smart yung gagamitin ko doon. Kung gusto kong i-monitor talaga gamit yung cellphone. Pero ako, hindi ko kasi kailangan. Pangit na rin kasi kapag Smart BMS yung gamit ko, tapos naka-smart din yung wattmeter ko sa battery. Pati yung MPPT ko naka-smart din. So, lahat na naka-smart. Smart na lahat. So, hindi ko na monitor lahat rin yun. Kaya okay lang kung isa lang doon ng naka-smart. Siguro yung ano na lang, MPPT na lang or yung wattmeter na gagamitin ko sa ating battery. Ayun na lang siguro gagamitin kong smart. Pero yung BMS is normal lang, regular lang na BMS yung ikakabit ko. So unahin natin pala to. Bakit kailangan ko ng dalawang BMS na 8S 24 volts 100 ampere? So ipapag-parallel ko tong dalawa na to mga idol para maging 200 ampere. Kasi 200 ampere yung kailangan kong ano, kasi kapag gusto ko mag-welding, so at least kayanin ng BMS natin. So 200 ampere yon pag nakaparallel kasi parehas 100 plus 100 200 ampere. Kasi kung bibili ako ng 200 ampere na BMS mga idol, mahal, nasa 3,000 plus na. Samantalang ito, nasa 900 ko lang nakuha ako. Sabihin mo nang wala kang voucher, 1,100 plus 1,100. So 2,200 lang, may 200 ampere ka ng BMS. Kaya ipaparallel ko na lang yung dalawang BMS kaysa bumili ka ng 200 ampere na BMS, nasa 3,000 na. So yung may mga mumurahin din pero medyo pangit yung quality, kaya ito ang pinili ko. Sa ganito kababang presyo, maganda na yung quality. So tignan natin kung anong pinagbago nila dalawa. Isad mo natin tornilyo, baka mahulog. Okay, parehas lang naman din, maliban lang dito sa mga resistor. Ito, kung mapapansin nyo dito, lagyan natin ng flash. Yan. Kung mapapansin nyo yung mga resistor at transistor dito, ay para lang talaga sa 12 volts. Ayan o. Kung gusto nyo siya gawing 24 volts, dagdagan nyo lang yung transistor, resistor ulit dito. May slot siya dito sa dulo. Tapos yung pinaka terminal mo, papalitan mo hanggang dito. So, pero dito sa ano, may nakaabang na resistor. Dito lang wala, bakante. Kita nyo ba? Ayan, bakante. Tapos yung mga transistor dito, bakante rin. So ayan lang yung nawala sa circuit. Sa 24 volts naman ito. Ayan. Meron siya dito mga resistor, tapos transistor. Tapos siyempre mahaba yung terminal. Tapos may mga resistor dito, ang 24 volts. Yan. Tapos meron siyang regulator dito. 1.7 siguro. Kasi kadalasan naman. Yan, ito. Yan, ayan lang yung circuit dito na nawala sa 12 volts. Ito. Pero sa 24 volts lahat halos meron. Maliban lang dito. Yan, wala ang bakante sa 24 volts maliban lang dito. Tapos ito yung mga resistor pala dito, wala rin. Pero dito sa 12 volts meron. Yan. Ayan lang yung babaguhin nyo kung gusto nyo gawing 24 volts ito. Pagdating naman sa MOSFET, tignan natin kung pareha sila. MOT 4572T
Itong isa, malabo kasi mga idol. Magkaiba sila ng MOSFET. P016N85. Hindi ko makita masyado eh. Wait lang ah. Masyadong malabo yung sulat. 85L. Yan. NCE P016N85L. Yung MOSFET na tong isa. Yan. Tapos dito naman is dito ang MOSFET na to ay MOT4572T. Okay, tingnan naman natin kung ilang piraso yung MOSFET nila. I think mas mataas yung data na to compare dito. Nagbago rin pala sila sa MOSFET bukod dito sa mga resistor, no? Kaya mas maganda na rin gamitin nyo na lang to, yung 24 volts. Tapos kung gusto nyo siyang gawing 12 volts, tanggalin nyo lang itong mga itong mga nandito. Tapos okay na to kahit huwag nyo napalitan. Tapos hanggang dito lang ikakabit nyo. Tapos tanggalin nyo rin yung mga resistor dito. Pero kahit huwag nyo natanggalin, I think pwede to sa 12 volts sa tingin ko. Pwede to sa 12 volts sa 24 sa tingin ko eh. Tanggalin nyo lang to, yung mga resistor dito sa dulo. Ilagay nga natin sa gitna. Dito, tatanggalin nyo. Tapos para maging 24 volts, para maging 12 volts na siya. Yan, parehas din sila ng circuit eh. May nakasulat din dito. Pagdating naman sa MOSFET, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces yung kanyang discharge at 6 pieces din yung kanyang charging. Ganon din dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganon din dito. So, 6. So, may slot dito kung gusto nyo dagdagan, no? Ayan, mayroon to dito, no? Ayan, no? Hindi ko na kasi tinanggal yung foam. May slot dito para sa kanyang MOSFET kung gusto nyo magdagdag ng MOSFET. Isa, para maging 7. Siguro, magiging ano na siya kapag ilan ba to? Pag dinivide mo to sa 100, ilan ba? Basta sa 100 plus na ang AH niya kapag dinagdagan nyo ng isa na kaya niyang i-handle. Ganun din dito sa kabila, may slot din siya. Ayan. Ayan. Pwede kayo magdagdag ng So, ganun din naman dito na mayroon din siyang plate. Ganun din dito, may plate din siya. So, itong plate nito magkakakonect lang ito dito, no? Nilagyan lang to ng plate dito para yung ampacity ng kanyang circuit kakayanan niya yung 100 ampere dahil yung 100 ampere medyo maano na yun kapag maliit lang yung circuit mo or manipis, iinit yun at masusunog. So may metal dito na makapal, ayan no. Makapal yan sa personal. So kayanan niya yung 100 ampere bukod dito sa aluminum niya, no? So, ganun yung circuit niya. Kaya, I think, hindi to masusunog sa 100 ampere. Pero, tignan natin yung data ng MOSFET na ginamit. Kung parehas ba? Or kaya, kung 100 ampere ba talaga. So, unahin natin tong MOT. Yan, MOT. Saan ba yun? Nabo kasi ng sulat. MOT 4572T. So, search natin sa Google kung ilang watts yung ating MOSFET. Tapos, i-times nyo na lang yan kung ilang piraso. Yan. So, yun, nakita na natin yung datasheet ng ating mga MOSFET. At nagkamali tayo. Ang mas mataas pala na datasheet, itong nasa 12 volts. At mas mababa itong nasa 24 volts. So, siguro kaya nila nilagyan ng mas mataas to na MOSFET dahil yung current na i-handle na to is mas doble compare dito sa ating 24 volts. Kunwari, nagko-consume ang 24 volts ng 5 ampere. Pagdating sa 12 volts, nagko-consume na siya ng 10 ampere. Kaya siguro mas mataas yung MOSFET na nakakabit dito sa 12 volts natin. So, sinulat ko na. So, yung 12 volts, kaya mag-handle ng 460 watts. At yung 24 volts, kaya mag-handle ng 375 watts. Kaso may problema mga idol. Wala akong makita na continuous power ng ating MOSFET dito. So, ano to? Maximum na wattage niya.
Tapos dito naman yung continuous lang. So hindi pa to max, kumbaga. Continuous power. Yan. Tapos ito yung maximum. Kung kukompute natin to, so syempre dahil maximum to, hindi mo naman pwede mamax yung ating MOSFET. At saka syempre nagbe-base din yung MOSFET sa current at volts ng ating sinusupply. Kaya may chance din siya masira kapag nasobrahan siya doon sa require na kanyang data. So tignan natin, i-ano lang natin to sa, divide na lang natin sa 50% para at least ayun yung continuous natin. So ito kasi continuous na to, kumbaga hindi pa to yung maximum wattage nya. Siguro nasa 230 watts na lang ilalagay natin dito sa 12 volts na kaya niyang i-handle. So ayan yung continuous ng ating MOSFET dito sa 12 volts. So try natin computein kung ilan yung lalabas. So yan, inopen na natin yung calcul natin dito sa ating cellphone. So meron tayong 230 watts. 230 watts yan. Nakaano tayo sa 50%. 230 times, kung ilang peraso yung ating MOSFET, doon natin ito times, kasi bawat isa yon is 230 watts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So meron siyang 1,380 watts lahat na kaya niyang i-handle. So dahil 12 volts yan, divide natin siya sa 12. 1,380 divide 12. 12 volts equals, meron tong 115 ampere yung ating 12 volts. Ito ay 12 volts to At ito namang ating 24 volts, 375 times 6 din ang nakalagay dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2,250. Pero dahil 24 volts nga siya, divide natin sa 24 volts. So meron lang siyang 93.75 ampere na kaya niyang i-handle. So mapapansin nyo, hindi umabot ng 100 ampere yung ating 24 volts. Close ko muna yung calcio ko. Yan. Hindi siya umabot ng 100 ampere. Samantalang yung 12 volts umabot siya ng 100 ampere. 115. Pero okay lang yan mga idol, dahil gaya nga ng sabi ko, hindi naman to yung maximum na wattage. So sa data sheet lang kasi ito naka-base. Hindi to maximum na na wattage ng ating MOSFET. I think yung surge power pa kaya pa tong umabot ng 100. Hindi kasi yan nila, yung sa mga company kasi mga idol, hindi nila yan nilalagay yung yung kaya talaga ng MOSFET. So kumbaga may space, may allowance sila bago masira yun. So I think 100 rin to kapag sinagad mo siya, gawin mong 400 watts yan. I think aabot siya ng 100 ampere. So sa 400 watts naman siguro hindi pa yan masisira yung bawat MOSFET natin. Kasi syempre may allowance yan kumbaga. At saka mas malaki yung wattage ng ating 24 volts 2200. Kahit sabi mo 93 ampere yan, pero yung handle niya is 2200 watts na. Samantalang dito sa 12 volts ay 1380. So may chance na siya masira ito. Pero hindi yan porket umabot ka ng 115 ampere ay masisira na yan. Gaya nga nasabi ko, nagbe-base din yan sa volts at ampere ng ating MOSFET sa gate. So may gate kasi yan, tapos drain, source. Kung tatanungin niya ako kung pasado ba tong BMS natin, as a technician mga idol, pasadong pasado 100%. Although hindi natin nakuha yung 100 ampere na ng 24 volts, 93 ampere lang nakuha natin, pero pasado yan dahil di naman yan sagad. Lang to, for reference lang naman to. Wala namang company na naglalagay ng sagad dito. Kumbaga kaya niya pa yan kahit hanggang 400 ampere. Kasi yung ibang data sheet nasa 400 yung ating yung MOSFET na to nasa 400 plus. Sa ibang data sheet naman nakalagay 375. So magkakaiba sila ng wattage.
Kumbaga ito ang pinakamababa, ito ang kinuha ko nasa 375. Wala kasing naglalagay ng company na eksakto talaga, no, kasi siyempre may space dapat kapag naglagay sila ng wattage. Kaya sa tingin ko aabot naman siya ng 100 pag ang sinagad mo dito siya ng 400 ampere niya. At saka magpaparallel pa naman ako ng isa pang 100 ampere. So dadalawahin natin siya para yung limit ng BMS na 100 ampere madodoble. Hindi niya maabot yung limit niya. Siguro magagamit ko lang rin naman dito yung mga 80 ampere lang rin. Hindi ko naman masasagad ng 100 ito. Kumbaga dodoblehin ko lang siya para yung BMS dalawa sila magtulungan at hindi niya maabot yung limit niya at hindi uminit yung BMS natin. Pero I think maganda naman kasi itong dinidikitan ng ating BMS, kung makikita nyo, ayan o, aluminum na yan, nakakonect na rin yan dito kasi ayan likuran niya, aluminum. Tapos meron pa siya nakapatong dito na aluminum rin, makapal din o. So ayan, kaya I think maganda to kung gusto nyo umorder. Mura lang.